Alright mga master, isang magandang araw sa inyong lahat. Live na live, Attorney Harry Roque, nagbigay ng update dito sa Hague. At ito ay isang update ang kinakatayuan ngayon sa detention ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Panoorin po natin, live na live yan dito sa SMNI kay Harry Roque. Alright, let's get it on. No? So, tatay pa rin and very concerned about the Philippines pa rin. Pero Secretary, nakakakain ba siya? Nakakainom ba siya ng gamot? Wala ba siyang iniindang sakit? Nakakatayo ba siya mag-isa? Paano ang kanyang pamumuhay ngayon sa loob ng kulungan na mag-isa? Ulitin ko, Henry, hindi ko pa siya nakikita. Ang nakakita lang sa kanya, one, si E.S. Medaldea, one, si VP Sara, and today at 9 o'clock, si Executive Secretary Medaldea rin, former Secretary Medaldea. No? So ako, I can only rely on what VP Sara has said. No? VP Sara said na okay naman daw si Presidente, medyo nung time na binisita niya, hapon na, isang meal pa lang ang sinerve sa kanya, hindi masyado nakain ni Presidente ang Dutch food. Pero pinaghandaan na raw siya ng kanin. Okay? Now, let me tell you about the detention facility. Kahapon kasi, I had lunch with the Dutch National. Itong detention facility po is not exclusively for the ICC. It is an international detention facility being run by the Dutch government. And in fairness, they refer to it as the Hilton Prison. Kasi wala siyang rehas. It's a compound. It's like a dorm, I guess. No, walang rehas. They're free to move about. And quality of food naman is hindi masama. Kaya lang daw, syempre, it's Dutch food. Awesome. No? And they have accommodated President Duterte's preference for rice. So, ang tawag po dito sa Europe ng detention facility being run by the Dutch government, that it's an international detention facility na merong particular wing reserved for the ICC is Hilton Prison. Pero I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon. Dahil he's still being monitored. No? Ang problema nga kasi, nagkulang siya ng gamot talaga. And although alam na mga doktor ang gamot doon, ang aking huling narinig is they are providing him with substitute medicine. Kaya nga po kagabi, nag-deliver kami ng totoong medicine niya with letter and prescription para makita nila na hindi na dapat substitute medicine ang bigay kung hindi yung talagang mga gamot na ni Presidente. Secretary, siya ay... Isa lang. Secretary, ano ang chance? Ano ang chance? Raise your hand. Henry, you have the floor. Go. Yes, Secretary. Ano ang chance na siya ay mapauwi ng maaga at yung binabanggit ninyong motion, kasama ba na ma-dismiss ang kanyang kaso considering the fact dun sa sinasabi ninyo na illegal ang pagkahuli sa kanya at hindi siya nabigyan ng due process? Again, no, dahil I'm working with another lawyer, at least one other lawyer actively, it would be improper for me to say something without conferring with him. Pero nakapagsalita naman ako na hindi tayo uuwi na hindi kasama ang Presidente Duterte. So let's just say that our prayers is that... Alright, yan ang tama, no? Hindi uuwi si Attorney Roque, no? Na hindi dala si Digong Duterte, ating President Digong. He will be released at the soonest time possible and we will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Now, siguro naman, I'm not in breach of confidentiality if I will tell you malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So, ang mangyayari ngayon ng issue, sapat ba yon para mawala ang jurisdiction ng hukuman? Yan ay pagdidesisyonan ng hukuman kasi hindi naman nila talagang pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. Okay? May mga nagsasabi na baka pwedeng mag-petition na i-house arrest na lang sa kanya o interim arrest. Pwede ba yun? Again, as I said, hindi na po. Well, of course, ang interim arrest, hindi natin palalampasin yan. But other than yan ay karapatang hingin ng isang akusado sa ICC, wala muna po na akong sasabihin dahil it would be unprofessional of me to speak without having conferred with my co-counsels. Okay?
Thank you, Secretary. Yan. Okay, go. Next, si Jason. Jason, Process lang tayo at please mute everyone. Everyone mute para isa-isa naman kayo Tama sa i-recognize. estratehiya nila yung Everyone mute. Henry, pakimute. radyo po detalye hihiling na mapauwi ng Mars. Henry, mute ka. There you go. Yan. Okay, next. Jason. Yes, Attorney. First question po, may I ask po kung ano yung reaction ni Vice President Sara Duterte? Chappy. Ayan. Overwhelming support. Ayan, di maintindihan. Hindi ka malinaw. Parents, Hindi ka malinaw, Jason. ng Pilipinas at maging yung mga OFWs Try na natin ayusin Type na lang niya po sa chat. Type na lang yung Jason, ano. garbled ka. Hindi kita maintindihan. Okay? Pakis-type na lang yung question mo. Next, sinong nakataas ng kamay? Sir, ako po. Andy sa Sino? JMA. Andy Peña-Prieto, sir, sa JMA News Oh, Online, go sir. ahead, Andy. Yeah, I have two questions, sir. Nung nakita po natin si VP Sara, nirelay po niya ang message ni dating Pangulong Duterte. Ang sinabi po sa kanya ni dating Pangulo, there will be a day of reckoning. Na-explain po ba sa inyo ni dating Pangulo ang ibig sabihin niya nito na a day of reckoning? And second question po, sir, bilang counsel po ni dating Pangulong Duterte, mabibigyan din po ba kayo ng information kung meron pong mga warrants na lalabas kay Senator De La Rosa, kay former PNP Chief Albayalde, tsaka sa iba pong mga late sa killings? If yes, meron po bang warrants na may issue? Okay. Una-una, lilinawin ko sa inyo to ha. Sa mga abogado, tumataas ang balahibo namin pag tinatawag nyo na kaming legal counsel sa ICC. Ako, I can say, I'm legal counsel for the President kasi I have given advice to the President on ICC matters. But I have not yet been officially recognized by the court as counsel. Kaya nga, medyo ingat-ingat lang tayo. But ako, walang doubts. I can claim to be counsel that talagang consistently ina-advise ko si Presidente even before, years ago pa, on ICC matters. No? Pero lilinawin ko po, hindi pa approve na hukuman. Hindi pa kinikilala kami ng hukuman. Si Secretary Medialdea pala ang kinikilala. No? Pangalawa po is, syempre po, wala pa akong access kay Presidente. So hindi ko po alam kung anong exactly ang ibig sabihin niya. Pero tingin ko naman, using common meaning of every there will be a time of reckoning, yun pong common meaning po noon is magkakaroon din ng paghusga sa mga pangyayari ngayon. Okay? Tinranslate ko lang siya kung ano yung there is a time for reckoning. Okay? Question ho? Oo. Kayo po ay binabanggit po ninyo na nagpasok kayo ng medicines. Ano pa ba yung sakit ng dating Okay, Pangulo? again, hindi po ako nagpasok. Iniwan po namin sa prison facility. Okay. Hindi po ako nakapasok. Okay? Iniwan lang po. Okay? Kasama yung sinyal. Oo, para malinaw, no? At ang medyas na binigay namin ay yung colorful na medyas pa. Okay? Baka ibang interpretasyon yan. Anong mga gamot ng Pangulo? That's covered by the right to privacy. Okay? He may be president, but he doesn't have to broadcast to the world his medical condition. That's considered absolutely private information. But he has been deemed as fit by the doctors inside, no? So hindi naman po serious. I'm sorry, again, you're not precise. He was deemed fit to appear. But it was also deemed fit that he will only appear by video. Malinaw po yun. Ay, malinaw. Okay? But his deemed fit is only for purposes of appearance by video. Okay? So that says a lot, I think. That says a lot already. Okay? Next is Jason Rubrico. Subukan mo ulit, Jason. Attorney, hello po. Mas klaro na, Attorney? Yes. Yes po. Attorney, may we know the reaction of Vice President Sara Duterte doon po sa overwhelming support na ipinapakita ng taong bayan yesterday, sunod-sunod yung mga prayer rallies, not just here in the Philippines, but also around across the globe po, mga OFWs na nagpapakita ng suporta kay Patrick. Oo nga, lalo na yung Davao, no? Nagkakaroon na ng rally-rally. At dito rin sa Liwasan Bonifacio. Ang dami ng VP Duterte, yung napakalakas na suporta na pinapakita ng mga kapwa Pilipino natin, hindi lang dito sa Dahig. Ayan, napakalakas na suporta ng mga taong bayan dito kay Duterte. Is always online. Siya pa nga nagbigay sa akin ng unlimited data from an eSIM, which is very powerful. She is forever grateful for everyone for showing their support to the President. And yan po nagbibigay ng lakas, hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya na malalampasan din ni Presidente Duterte itong pagsubok na ito. Attorney, usap-usapan po
Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin ang panayam natin kay Attorney Harry Roque. Nagbigay ng opinion, ng update sa Netherlands. Alright, maraming salamat and peace out.